So, yung mga Pilipino daw po ngayon, naninilikado doon sa China. Yung mga nagtatrabahong mga Pinoy. So, hindi ko alam kung gaano katotoo ito mga sangkay, pero naninilikado daw po yung mga Pilipino doon sa China. Posible daw pong ipakulong ng Chinese government. Kaya nagsalita po dito mga sangkay ang isa sa pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. Kasi nakakatakot din naman, no? Siyempre, ang dami mga Pilipino doon, mga sangkay, nagtatrabaho. Tapos, malaman-laman po natin na madadamay na po sila sa sigalot ng Pilipinas sa China. So, anong posibleng remedyo dyan ng Pilipinas? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, i-subscribe nyo na po para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin, sa mga komento, sa mga opinion po natin dito sa YouTube at Facebook. Sa mga nanonood po sa Facebook, siyempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ngayon, ito yung balita. Ayon po kasi sa report, may banta daw po sa mga Pinoy na ayon po sa Department of National Defense natin, ibina-blackmail daw po tayo. So, may mga kababayan po tayo doon, mga sangkay. Ako pa naman, isa sa mga gusto kong bansa, yung China, kasi napakaganda po ng China. No? Actually, para sa akin, top 1 ng China na pinakamaganda sa buong mundo na pasyalan. Mga sangkay, dahil nga napakaganda po talaga. At second largest economy in the world sila, mga sangkay. At saka mura lang po kahit papaano. Pero, ayun na nga po, ano itong banta ng China sa mga Pilipino? Dahil sa pag-aresto ng mga Chinese sa isang pabrika ng bakal sa Misamis Oriental. Kung kaya nagbanta ang China laban sa mga Pilipino sa kanilang bansa. Tinawag niyang blackmail at extortion ni Defense Secretary Gibo Chidoro. Ayan po. Kasi mayroon pong naaresto yung Pilipinas, mga sangkay, na mga illegal na nagnenegosyo ng bakal dito sa Pilipinas na mga Chinese. So, mga sangkay, hinuli ng Pilipinas. Kasi syempre, pag illegal, gano'n naman talaga. Actually, marami pong ganyan dito mga sangkay ng mga Chinese na okay naman sila. Nagpapasahod po sila ng mataas po sa mga Pilipino. Okay, yun po ang sumbong sa atin Mataas daw po magpasahod at saka mababait din naman daw po. Kaya nga lang mga sangkay, illegal po yung kanilang mga pinapasok na mga negosyo. Hindi illegal na nagbebenta po ng mga bato na ipinagbabawal, kundi wala pong mga permit, wala pong approval mula po sa mga local government, wala pong dokumento na siyang nagpapahintulot sa kanilang negosyo. Isa po yan sa problema ng mga Chinese dito sa ating bansa. Saka lang tumitigil kapag nahuhuli na. So ito, mayroon daw pong nasa kote, mga sangkay na mga tagne-negosyong Chinese na wala daw pong permit, kaya po hinuli. Tila tinutuon naman yan dahil 100 Pilipino ang inaresto. Nakatutok si JP Oh my goodness. So may inaresto pala mga sangkay ng mga Pinoy doon sa China. Nako. Nakikipag-ugnayan na raw ang Department of Foreign Affairs sa Philippine Embassy sa Beijing kaugnay ng anunsyo ng Chinese Foreign Ministry na mahigit 100 Pilipino ang inaresto o inaksyonan dahil sa illegal umanong pagtatrabaho o paninirahan sa China. Sabi ng DFA, inaalam na nito ang eksaktong bilang ng mga inarestong Pinoy, ang dahilan bakit sila inaresto, pati na ang kanilang kalagayan. Nais nilang matiyak na mabibigyan sila ng due process at matulungan kung kailangan. Pero lumabas sa pagdinig sa Senado kahapon ang isa umanong pagbabanta ng China. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Benjamin Acorda Jr., pagkatapos ng raid, pumunta sa kanyang tanggapan ng mga kinatawan ng Chinese Embassy sa Pilipinas at nagbabala na posible umano nilang arestuhin ang mga Pilipino sa China kung hindi raw palalayain ng Pilipinas ang mga naarestong Chinese national. Ayun lang. So parang mabigat po atang binangga ng Pilipinas kung sino man itong
may-ari ng mga Chinese ng negosyong ito sa ating bansa na kinaharap ng mga Pilipinong otoridad po natin, mukhang mabigat po ang pangalan. Kasi hindi ganun, hindi aaksyon ang China ng ganun. Especially mga matataas na opisyal na po yan, mga sangkay, no? Hindi po sila aaksyon kung mababang taong Chinese lang ito. Ibig sabihin, talagang ano sila, may tawag doon, may pangalan po sila na alam po ng gobyerno nila na mahalagang tao ang mga ito. Kasi ito, biruin nyo, kawawa naman po yung mga Pilipino doon. I don't think, mga sangke, na may mga illegal pang naninirahang Pinoy doon. Kasi sobrang higpit po ng China. Madali pong matukoy yung mga walang papel, walang dokumento na naroon. Madali, mga sangkay, kasi China, high-tech po masyado sila eh. Kaya ang tingin ko dito, hindi totoo yan na naninirahan sila doon ng illegal. Hindi totoo yan. Kasi China po yan, mga sangkay. Imposibleng gagawa sila ng kalokohan doon. Napakahigpit nun. Alam po ng mga Pilipino kung gaano kadelikado yung, halimbawa, Middle East, di ba? China. Mga ano yan, mga sangkay. Authoritarian na kabansa. Kapag nagkamali ka dyan, yayariin ka. So, kumbaga, ito yung problema ngayon, mga sangkay. Parang parang malabo mga naalalabuan talaga ako. During their visit to my office, Madam Chair, yan ang isang masakit because after our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin din ang mga Pilipino sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga world Chinese workers. Ang tinutukoy nila ang 69 na naarestong mga Chino nang i-raid ng mga otoridad noong Mayo ang isang steel manufacturing facility sa Misamis Oriental. Wala kasi silang work permit para Yun, yung sinasabi ko. magtrabaho sa Pilipinas. Not something to be appreciated at all. Yung ganyang mga banta of simple retaliation para sa legitimate law enforcement operations. Si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. naman, tinawag na blackmail at extortion ang ginawa ng China na pag-aresto sa mga Pilipino. Kinunde na rin niya ang umano'y pagtatangka ng China na manghimasok sa law enforcement process ng Pilipinas at ang anyay blatant blackmail laban sa mga Pilipino. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay sa issue. Pero nakausap ng GMA News ang isang opisyal ng China sa kondisyong hindi siya papangalanan. Sabi niya ang ginawang aksyon laban sa mahigit 100 na Pilipino sa China ay maituturing na warning pa lang. Posible raw kasing lalo pang maghigpit ang China laban sa mga Pilipinong iligal na nagtatrabaho o overstaying na sa Hong Kong at Macau. Lalo na raw kung magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa datos ng gobyerno ng Pilipinas, aabot sa mahigit 230,000 na Pilipino Dami. na nagtatrabaho sa Hong Kong at Macau, pero hindi pa tiyak kung gaano karaming Pilipino ang may tuturing na undocumented o overstaying sa Hong Kong at Macau Ang dami na pala. ituturing na Special Administrative Region ng China. Yun lang. Pero tingin ko may mga papel yun. Mahigpit ang China eh. Imposibleng magtatagal sila doon tapos overstaying na. Tingin ko mga sangkay, parang napagtripan sila kasi gusto nilang palayain yung mga nasa Pilipinas na nasa kote ng otoridad po natin. Ano yun mga sangkay? Tingin ko yung boss ng mga nagtatrabaho mga Chinese dito malapit sa mga opisyal ng China. Kaya ganyan mga sangkay katindi ang pagbangga sa Pilipinas. Alright? Kaya mga kababayan po natin na nasa China, Macau, Hong Kong, or kung mayroon man po doon sa mainland, guys, ingat po kayo. Okay? Mas maganda nga sana, umuwi na kayo dito. Huwag na kayo dyan. Alam naman po natin na medyo delikado dyan kasi nga, kalaban ng Pilipinas yan.
Hindi naman sa nakikipagdigma po tayo, pero kumbaga mag-ingat na lang po tayo. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.